Barangay FM 93.5 forever! Haba! Siyempre dapat ganado tayo mga kabarangay dahil makakasama na natin. Nandito na siya, Akar ng Pangasinan. Si mga barangay, welcome po natin siya! Hello po sa inyo lahat. Hapon po. Napakaganda ng boses, no? Nakakabighani. Bati ka sa ating mga kabarangay sa mga fans mo na nakikinig. Alright, hello po sa inyong lahat sa mga nakikinig ng kanilang mga radyo at mga nanonood sa Facebook Live ng Barangay FM 93.5 Dagupan. This is Tom, ang eto na nga at makakar na content creator mula sa Kalasyaw. Hello po! Yun, mukhang mapapalitan na ako mukhang mawalan ako ng trabaho. Parang hindi kinakabahayan. Kamusta ka naman, Akar? Pwede ba Akar ng tawag ko sa'yo? Pwede, Akar, pwede. Ayun. Papaitan ang tawag ko, papaitan tama. Pwede. Sige. Alam mo yung mga pangtanggal amat? So, pwede ako sa ganun eh. Yes po. Siya po ang ating first live na makakasama natin sa sikat sa barangay mga kabarangay. My pleasure po. Maraming salamat dahil pinaunlakan mo ang aming imbitasyon sa iyo mga barangay. Maraming salamat sa platform po ninyo. Gines niyo po ako ngayon. Alam niyo ba kabarangay, no? Isang sabi ko lang kay Akar, pinagbigyan niya tayo agad, no? Ganyan siya ka-approachable. Napaka saya namin dahil nakasama ka namin dito. You're welcome, Papa Ethan. Katabi ka namin. Is welcome po sa pag-invite po sa akin. Oo. Ayan, kamusta ka naman? Ano bang pinagkakaabalan mo ngayon, Akar? Ayun po, Papa Ethan. Still, alipin ng salapi. Alipin ng salapi. Bukod sa content creator, nagtatrabaho rin po ako, may full-time job po. Okay, parang nagiging part-time mo nga pagiging isang content creator. Ginajuggle ko lang ang content creation while doing, my full-time job. Parang ang galing mo mag-time management. Kasi pinapanood ko yung mga content mo, parang may time pa ba siya para sa sarili? Minsan nga. Ay, meron na bang nag-aalaga sa'yo? Wala. Pwede na! Alam niyo parang, mapapunta tayo sa nag-aalaga. Single ba si Akar? Yes po, single. Alam niyo na! Ready siya! Ayan, para makilala ka ng mas maigi ng ating mga kabarangay. Ano ba ang buhay mo bago ka naging content creator? So before po ako naging content creator, just to share with you, I started content creation January of 2023. I was an external auditor of a Big Four auditing firm based sa Makati. And then, ayun po, hindi po ako actually nag-start as a vlogger. I started as a blogger. So, since I love taking pictures, I love taking pictures of places and share it sa personal stories ko and sa personal social media account ko, I decided to create a platform. Okay. Para ma-share ko yung mga pictures at the same time sharing my personal experience to other people in detail. Kasi masarap sa feeling na malaman ng ibang tao yung lugar dahil sa'yo. Yun privilege yun. Parang, uy, wow, ang ganda mo ng pinuntahan nitong si Akar. Mapuntahan nga din, no? Tapos, ayun, ano na nga ba ulit yung tanong mo? Ayan, ano ka before maging content creator? Ayun, external auditor. Parang, ang saya na may share mo yung kanino yung nagpapasaya sa'yo, na i-share mo rin sa iba. Parang may mga nagme-message ba sa'yo na, wow, dahil sa'yo, nabubuwang araw ko pag napapanood yung mga content. Grabe naman yun. Parang masyadong big goals. Siguro, may mga nagsasabi na, uy, thank you to nga, napunta namin yung lugar na to kasi dahil sa post mo. Parang napunta nila dahil sa'yo. Dahil sa post ko, dahil sa vlog ko. Ayun, to connect lang dun sa story ko kanina. So, I was a vlogger, I've been a vlogger at the same time. Pinasok ko ang vlogging kasi sabi ko naman, kaya ko mag-VO ng naiiba bukod dun sa usual na naririnig natin sa TikTok na gumising ako ng maaga para bumili ng ulam. Sabi ko, kaya magbigay ng new flavor ng voiceover. Yun nga yung pinasok ko. Yung pag-VO mo, parang pwede, napakaganda ng boses mo. Parang pwede kang maging kasalita ni Drew. Drew Aliano sa Biyahe ni Drew. Alam mo yun? May bakante ba dito? Pwede, di ba? Why not? Baka naman. Balay mo next year, wala na ako dito, ikaw na. Balay mo, tandem na tayo. Yun. Parang gusto ko parang gusto kong matry yan. Makatandem ang isang Akar. Napakagaling. Parang matagal na namin makakilala, no? Ganyan siya kagaan. Peace love tayo. You know, di ba? Parang, bakit Akar ang name mo?
Syempre po, bilang isang taong maakar, bilang isang taong palagala, gumawa ako ng name ng platform ko na hindi siya ordinary. Gusto ko low-key na hindi pa rin kasama yung personal, yung pangalan ko, my real name. So sabi ko, kailangan ko mag-isip ng pangalan na unique, na meron pa ring touch ng Pangasinan dialect. Parang ina-connect pa rin sa ating mother language. Kaya siya naging akar, gala ng isang Pangasinense, akar ng Pangasinense. So I'm not limited actually sa probinsya ng Pangasinan. I can do contents outside Pangasinan and outside the Philippines. Kasi yung parang language natin, parang sa mga bagong generation, parang hindi naman sa nakakalimutan, parang mas na-adapt nila yung Tagalog, nakakalimutan ng mother language natin, kaya and it's good na parang na-introduce pa rin natin kung alam mo yun, nakakatch natin yung attention nila, ano nga ba tong akar, at least nakakatulong tayo na hindi mamatay ang ating dialect natin. Yun. Yes. Parang yung mga di nila alam kung ano ibig sabihin ng akar, ma-click na, di ba? Parang kasi hindi naman kasi ako artista na kapag nilagay ko yung real name ko na Tom Ora, ay hindi ko kilala, mas okay na yung akar ng Pangasinense. They will be curious kung sino yung who's the person behind akar ng Pangasinense. Hanggang sa magkukumit na sila doon sa channel, di ba? Yes. Dagdag views na rin. Lalabas-labas na yung views. Di ba? Ma-follow na rin. Tapos, yun nga, nasasabi mo ayaw mo yung i-connect sa real life mo. Sino ba si Akar sa likod ng camera? Sa likod ng camera, si Akar ng Pangasinense, ulitin ko pa, ako po isang full-time corporate employee. I'm a technical talent acquisition partner ng isang IT company based sa May Taguig. And also, I'm a financial analyst of a logistics company based po sa Laguna. And, ayun po, pinagsasabay ko lang po ang content making sa pagiging alipin ng salapi. Pare-parehas ng alipin ng salapi. Parang isa sa nagpapasaya sa atin, hindi naman natin matatanggi, di ba? Sa mga nagsasabing, hindi pera ang nagpapasaya sa kanila. Amin ang pera ninyo. Amin na lang kung di nyo gusto, sa amin na lang kung hindi nagagamit yan kasi parang sobra-sobra na. You can't be happy with money. Hindi ako naniniwala. Ako rin, Bigay niyo yung pera nyo sa akin. Hindi totoo yan. Mas sasaya kami bibigyan niyo yung pera nyo sa amin, di ba? Ano ba yung pinaka-paborito mong pinupuntahan na napuntahan mo na? Siguro, paborito ko, isa sa mga paborito ko napuntahan ko, yung Maples River sa Aguilar, Pangasinan. Sobrang ganda. Talagang ang description mo doon, isang paraisong tourist spot ng probinsya ng Pangasinan. Oh, wow. Parang sa ano yan parang naparid ko yan eh. Parang napakalino ng tubig, napaka-refreshing. Yes. So, parang may puting-puti, may color blue, may color green na tubig doon sa may Maples River. At bukod doon, siguro favorite spot ko na outside the Philippines. Though pangalawang beses ko palang napuntahan Taiwan. Sobrang ganda. Sobrang disiplinado at mura. Mura ang cost of living. Parang actually, hindi pa ako nakakasakay ng aeroplano, hindi pa ako. Baka pwede ako sumabit minsan. Walang problema, sir. Kahit sa bagahe na lang ako. Walang problema, sir. Mag-ipon tayong dalawa. Sa mga nagsasabing ayaw nila nang hindi siya masaya ng walang pera, sa atin na lang para maka-travel tayo, di ba? For everyone's information, temporarily closed po ang Maples. Close siya ngayon? Yes, it's been closed since April of 2024. Sana mag-open na, para makapunta tayo. Yes, wala pang official announcement kung kailan daw siya mag-open. Pero hopefully, baka naman po LGU ng Aguilar, baka po ma-open na po siya. Ma-open na kasi napakaganda. Para mapuntahan din naman ng mga kabarangay natin na nakakapanood ng yung mga vlog, di ba? Napakaganda. Yes. Meron tayong gusto mong binabalikan. Meron ka bang lugar na parang, ayoko nang puntahan to, parang ayoko nang balikan. May ganun bang lugar na parang ang pangit ng experience? Hindi, meron ako napuntahan, hindi pangit yung experience pero feeling ko parang once is enough to visit. Sagada. Sagada. Sobrang ganda ang Sagada pero sa sobrang nakakapagod dahil puro siya trekking nakakapagod at ayaw mo na lang bumalik. Parang once is enough. Pero if there will be a chance na mabisita siya ulit, why not? Di ba? Parang ganun siya. Parang hindi ako pwede doon, mababawas ng 10 kilo doon. Wala na nga ibabawas ng katawan ko, Sir Ethan Kung pwede ka na sana mag-donate, di ba? Meron ka bang time na may nabasa kang comment ng viewers mo na nakapagpasakit ng damdamin? Meron. Dito lang. Pero hindi naman ako sobrang nasaktan. Parang nakot na lang yung yung attention ko na grabe naman yung comment niya. Kasi ang comment niya, binadworded niya ako kasi daw parang it's because of us, content creators, masyado yung ini-expose yung mga hidden gem nila. That's the reason why
napapabayaan tuloy or nasisira yung tourist spot nila. Pero ang take ko naman doon, parang wag mo namang ipagdamot yung tourist spot na Oo, 'di ba? Parang hindi naman siya may-ari, 'di ba? Hindi naman siya gumawa. Oo nga. Pero ang maganda rin, parang na-appreciate ko rin naman yung comment niya, party, kasi parang eye-opener siya for all. Though papaitan, ginagamit ko rin naman yung platform ko to raise awareness, environmental awareness sa mga pagbisita sa mga tourist spot na sana hindi lang po tayo matuwa doon sa kalikasan, sana pangalagaan din natin. Oo, 'di ba yun ang importante kasi mamanahin din ng next generation yan eh, 'di ba? Grabe naman yung sila din naman na makikinabang sa mga mga susunod. Importante rin na pangalagaan po natin yung mga tourist spot na pinupuntahan din natin para ma-enjoy din po ng mga next generation, 'di ba? Yes. Ayan, napunta tayo sa bad comment. Kasi di ba parang at least nanonood sila, di ba? Yun ang importante. Nakakadagdag ng views. Di ba rin naman bash sila? Basta manood sila. Di ba? Bashing is exposure. Oo, di ba? Kahit na mag-bash lang. Basta yung natin nanonood. Kumikita kami. Tama. Di ba rin naman bash kayo? Basta kumikita sila. Pero di ba, syempre, di ba? Sana naman bawasan. Kasi di ba, hindi naman tungkol sa mga lugar ang mga binablog, mga kino-content mo. May mga pagkain din. Mga pagkain. Isa din yun. Yung isa sa mga bash na nare-receive ko from netizens, yung sinasabi nilang, di naman masarap, sinabi mo masarap. Anong gusto nyo? Sasabihin ko dun sa vlog na bayad na hindi masarap yung kinain ko. Pansinin nyo na lang dun sa description kung hindi ko sinasabing masarap ng masarap, ibig sabihin hindi masarap. Ganun yun. Tapos, ang take ko naman doon, subjective po ang panlasa natin. Ang masarap po sa akin, hindi masarap sa iyo. Ang masarap mo, hindi po possible, hindi din masarap sa akin. So, ganun lang yun. Ganun. Kasi iba-iba naman tayo ng panglasa. Bakit ba, Bakit ba gine-generalize mo? Iba-iba naman tayo ng taste. Kaya sorry na lang sa mga hindi ko na-satisfy yung cravings nila. Ikaw talaga hindi nakapag-satisfy ng cravings nila. Yes po. Sa mga napupuntahan mo, meron ka ba nagiging ka-close, nagiging kaibigan, nagiging malapit sa puso mo? Okay. Well, lahat naman ng mga lugar na pinupuntahan ko, mababait naman yung mga nakasalamuha ko. And importante rin din talaga maging mabait para maging mabait sila sa'yo. Oo, parang kung mabait sa'yo, mabait ka, mabait din ang mundo sa'yo. Lahat ng mga pinuntahan ko, okay naman yung mga tao, except lang dun sa isang business basta bastos siya. Meron na. Meron na encounter ko naman na parang, wag na lang, parang tinatanggihan mo Hindi, naman. wala na lang akong nagawa kasi ginawa niya yung kabastusan right after doing the content. Parang natapos pa yan. Yes. So, i-post na lang, no? Or, gawin ko na lang siya. Pero nabastos ako. Tapos, nalaman niya minessage niya ako sa Facebook. Ay, gano'n, totoo. Nalaman niya. Pero sinin ko na lang. Kasi sinabi ko sa mga staff niya. Okay. Parang nagsumbong yung mga staff. Oo, tinanong. Sa bagay. Kasi nag-apologize siya. Okay. So, sinin ko na lang. Importante nag-apologize, diba? Yes. Ganito ang intro ng isang karnong Pangasinense. Eto na nga. Yun na, parang nanonood lang, nakahiga lang ako, tapos nanonood ako ng mga vlog mo. Parang nakakaano. Parang tuwing nga kasi bata pa lang, elementary pala ako mga kabalag. Napapalit ko na si Grabe naman yung bata ka pa lang. Ayun, pinapalit ko talaga ang kanyang mga vlog kasi as a paakar din, di ba? As a akar din. Nagiging reference mo ba? Nagiging reference ko minsan parang, ang ganda naman napunta niya, akar, mapasyalan din. Ayan, sa mga content naman, meron ka bang experience o lugar or experience na lang na hindi mo makakalimutan, either bad experience or good experience? Ang bad experience ko na hindi ko makakalimutan, so I was invited na mag-promote ng kanilang kainan. Tapos, after doing my part sa pag-shoot ng mga clips, ganyan, binilangan ba naman ako ng pera sa harap ko? Tapos inabot rudely. Grabe to, sabi ko. Wala, inaan ko na lang. Tapos tinanong ko sa mga staff niya kung gano'n ba talagang galing niya. Tapos gano'n na po talaga, sir. Kasi minessage na ako sa Facebook. Kasi in-inform siya in-inform siya. Alisin namin naman niya na nagkamali siya. Nagkamali daw siya. Personality niya lang. Pero hindi ako naniniwala. Rude talaga siya. Di ba, shout out sa'yo. Wag na lang pangalanan. Itago na lang natin sa pangalang. Yan. Ang tanong, meron ka na bang kasamang mamahinga? Wala ba? Bigla, no? So yan, sa mga nakapanood ng video ko, mga contents ko, meron po akong Codigo. I do my script and nire-review ko po siya, tapos bino-voice over ko, ganun siya. Hindi yung actual na nagvo-voice over lang ako kung anong lumalabas sa screen ko.
I do script writing, guys. Okay. Parang kailangan mo pa rin isulat yung mga sinasabi mo sa voice-over. Kailangan kung laanan ng oras at effort para magkaroon ng impact yung content. Parang mas nakakadagdag ganda dun sa... Yes. Nakakatulong ba somehow ang pagkakaroon ng basher? Paano daw? Paano daw siya nakakatulong? Siguro sa engagement sa Facebook, nakakatulong ang mga bashers kasi mas lalo nyo kasing ina-up yung content. Kasi negative exposure, still a publicity. Kaya, nakakatulong siya sa mga content creators ng need ng attention. Pero when it comes to, yung emotional aspect, hindi po siya nakakatulong. For other content creators, grabe po yung epekto niya sa kanila. Kaya sana sa mga may balak maging, bashers dyan, itigil nyo yung balak ninyo. Parang tao din naman sila nakakaramdam ng sakit. Kaya, tama. Though, nakikita sila sa mga vlog nila na masaya sila, parang walang problema. Tao pa rin sila nakakaramdam ng sakit, emotional, sadness, yan. Baka pwede namang makarinig ng sample dyan. Sige. Sa sample lang tayo ni Akar. Yan. Ano bang makakantahin mo? Yung liwanag sa dilim. Yan. Parang mataas yun. Nirequest nyo yun. Kunwari hindi na lang scripted. Pero nirequest nyo. Kunwari hindi nila alam, pero totoo, nirequest talaga namin sa'yo. Sinapanood namin yung kanyang content na siya ay kumakanta ng liwanag sa dilim. Sige. Gusto namin marinig yan. 1, 2, 3, go. Isigaw mo, tumindig at magsilbing. Basta yung mataas kasi. Pero ang taas na, abot yung nota. Mataas. Baka naman may echo dyan, tulungan lang ako. Baka pwede namin makita yung mga more covers mo na kanta sa yung Facebook page. Pwede nyo bisitahin yung Instagram ng Pangasinense. Andun din yung mga tawag dito, covers. Gusto namin makita more on covers. Di ba nagigitara ka rin? Di ba? Marunong ka rin mag-gitara. Pero hindi masyadong magaling. Pero di ba dati nagbaband ka naman? Opo. Meron po akong banda sa school. Pero may plano ka bang parang buuin ulit yung banda niyo? Parang hindi na siya mabuo kasi during during college days. So, hindi ko wala. Hindi. Or new member, mga new member? Sa oras ngayon na meron ako, parang hindi ko na kayang, parang i-juggle lahat. Napaka-busy na nitong si Akar. Mga bracket na napaka-busy siya. Napagbigyan pa rin niya tayo at mag-guest ng live sa ating station na Maraming Salamat ulit ka Barangay. Yes po. At yan, meron ka pa bang may mga plan ka ba for this year bukod sa pagpunta sa mga lugar, food vlog? Meron ka pa bang gustong parang maiba naman, parang bagong genre ng content? Siguro feeling ko this year, bukod sa mas iaalat ko yung time ko sa paggawa ng mga travel and food contents, ano pa ba? Siguro yung mga skit, mga short skit lang. Short na nga, skit pa. Skit. Parang bagong parang bagong Akar bang ang makikita namin or same tapos same but different. Different. Parang gulo na. Yan, meron ka bang gustong i-shout out? Ayan, shout out po yung buong angkan ko dyan sa San Centro, Calasiao, Pangasinan. Hiram yung ora. Hello po sa inyong lahat. At syempre sa aking mga followers, mag-81,000 followers sa buong. Maraming salamat po sa inyo. Grabe yung 81,000 followers. Manablaban. 54 na lang. 54 na lang. Para maging 81,000 followers. Sa mga nasa Facebook live natin, i-follow nyo po ang ating bisita ang kanyang Facebook page, Akar ng Pangasinense. Ayan, baka meron ka pang gustong i-promote, may mga gusto kang puntahan, or pwede mo i-promote ang mga socials mo? Okay, so guys, once again, this is Tom, your Akar ng Pangasinense, and I'm inviting you guys to please like, share, and follow my page, Akar ng Pangasinense, on Facebook, and on Instagram, and on TikTok, Akar ng Pangasinense for random content. Yun, dapat yung po abangan ng mga bagong content at baka may nalalapit ang Holy Week, no? Baka meron silang gustong magpuntahan or wala pa silang naisip na puntahan. Baka may gusto kong i-recommend. Since malapit na ang Holy Week, ang marirecommend ko, ready ngayon sa utak ko, ang Puso ng Carmelo sa Rosario, La Union. Kung meron kayong balak na mag-Stations of the Cross, sobrang ganda po sa Puso ng Carmelo. Gusto kong i-try yan. Makapuntahan ngayon yes, maganda. Papagitan, maganda. Ayan, baka gusto nyo kaming isama sa mga gala nyo dyan. So, aakyat ka ng bundok. Dun sa bundok, ang tanawin mo yung beach. Wow! May recommend din ako sa beach. Yes. Sa beach.
Mahilig ko sa mga... Yan, meron ka bang message sa mga bagong content creator? Ayan, sa mga aspiring content creators dyan, ilaban nyo lang guys. Sobrang libre ang social media. Show what you've got. Ipakita nyo yung potentials and skills ninyo. Sobrang libre ang social media. And if you guys want to be a content creator, huwag nyo po sana maging primary reason ang monetization or pera para magpatuloy sa content na ginagawa nyo. Kasi madidisappoint kayo pag hindi nyo na-achieve yun. Dapat ang pera ang hahabol sa inyo through your meaningful and fun content. Importante, masaya ka sa ginagawa mo. Yes, that's kasi kahit na napakatagal ng progression, ang importante, masaya ka, di ba? Tapos kapag nag-enjoy ka kasi, hindi ka nabobore sa ginagawa mo at pagpapatuloy mo kahit pa hindi siya kumikita. Yun yung importante. Tapos ang mga brands, ang mga business owners ang lalapit sa inyo kapag maganda ang content niyo. Kapag maganda ang content niyo, dadami ang following ninyo. And everything will follow. Bago kayo pumasok sa social media at para maging content creator, i-ready niyo yung sarili niyo sa bashing. Kasi meron at meron. Hindi mawawala yan. Yes. Ayan, thank you Akala ng Pangasinan. Mas maraming salamat, Papa Ethan. Mas maraming salamat sa inyo. Sana makaulit kami, no? Sure. Sana makaulit po ako sa inyo. Sure naman talagang kahit na gusto mo every month. Maraming salamat din po sa mga DJs na nandito. Ayan, nandiyan sila sa likod mga kabarangay. Maraming salamat po. Dagdag pressure sila eh. Laro yung naka-blue dyan, no? Grabe makatingin. Marami. Grabe siya makatingin. Maraming salamat Akala ng Pangasinense. At sa susunod, sana makaulit kami. At sana sa susunod kasama na si Kumaring Marga. Sige. Puksain natin siya dito. Hilahin mo siya. Balibag natin siya. Ayan, maraming salamat Akala ng Pangasinense. At sa mga nakasama natin sa ating Facebook Live. Sa mga nakinig, maraming salamat. At sa next week ulit mga kabarangay, sino kaya ang makakasama natin? Yan, dapat niyo pong abangan yan. Malay nyo, kapitbahay nyo na. O kaya yung nakikita nyo lang sa kanto. Malay nyo sila na yung mga kabarangay. Dahil dapat sa lokal, ang dapat mag-viral. Dito lang yan sa Sikat sa Barangay. Sa Barangay FM 93.5. Habang buhay forever!